Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 15 minutes after 9 in the morning. Ang Syudadano sa BBS 91.9. Good morning Philippines, good morning Bicolandia, and sa kabos po na mga para antabay kan programang Ang Syudadano, marhay na aga sa kabos. Alo po ngunyaning Webes, petsa 19 kana bulan na Marso 2026. Suma po sa lokal, sa Ciudad ng Naga, medyo gulping aktibidades sudma, no? Pero ang pinaka-importante, ito pong Regional Development Council meeting, ano? Hindi po pigagibo sa Ciudad ng Naga. Ang host po kayan is the Naga City Government, ano? Na pinapanginutan ni Mayora Leni, Robredo. And kabus po mga mayors, city mayors, governors, mga line agencies, nagsararo po sa parang hotel, and duman pinagurulayan ang mga lain ng mga propose economic profiles, projects na isusumiter sa maabot na taon 2027. So sa ngunyan po nagpupuo na, because dapat by July tapos na yan, sa katamarsunan ko dyan, tulumbulan na sana, and lalo na ngunyan na igwa kita ng crisis, duman po sa Regional Development Council, ako haputon, ini personal kong opinion. Ma-deferred po ako ng ibang itong mga big tickets projects, let's say sa regional, sa RDC, sa Bicol region, kung ikaw po mga big tickets na dahil pa man dapat, kaya ta pa man mag-exist, naka-survive nga ikitang for the last 5 years na mga pa yung proyektong ngayon, mareman ang sa ito yung economic profile kan mga probinsya, partikularmente ang Camarines Sur, i-defer ta, si kwarta pong igagamitong taduman, daw po kung iyutang idagdag na pambakal ng krudo, baka mahaloy pa po kita, baka ining 2 million barrels na oil na pigpo-propose ka national government, baka dahil po ni sufisyente, inutunta mo na po ang lana, dahil kung ang lana magpara ulang to ang presyo sa merkado, sa kinaban, ang gabos po apektado, ang gabos sa merkado magpunyan sa basic needs, subagas, asukar, sa gabos yan, malangkaw, ningulita, ang gabos mo kayo, imbulto ang krudo. Pati bagas. Lalo na ngunya na dahil nakakaagi ang satuyang, dahil tultul makaagi sa Strait of Hormuz, ining satuyang mga goods and mga krudo that represent 20% kan ekonomiya kan Asia Pacific, ang Asia, yaw po naman sa
Strait of Hormuz. No? Mayo nagugusto mag-agi duman nun yan, ha? So, pinjente ang satuyang mga krudo, mga goods. Pag pinjente, makulang, mahal ang kaluluwasan. Although sa ngayon po mga tugang, sabi nga sa tuwing mga ekonomista, as far as the Philippines is concerned, as of now, we have still good economic fundamentals, sabi nila. So, totoo po yan, alagad, sige, huwag kitang pigapon na good economic fundamentals, kung magpaparapadagos ining mahal na preso kan krudo sa merkado, ay mayo niyong magiging tikapunan kita, mawawara ning economic fundamentals na iniyo. Ano? Iyan po ang sa tuyang magiging problema. Ano? Kaya ikapugi, dahil ka magparaapod, kaistulbo ka. Iyo, ikang kulukoy, ini man daw kulukoy na ini. Mag-text ka pagkatapos ng alas 10. Iyo. Araw man na nakasalang kita. Iyan po ang satuyang dapat pag asikaso. And bago yan mga tugang, congratulations sa bago ming presidente sa KBP National. Igwa na po kayong bagong KBP President. May iba si Mr. Nick Daw. Dati po yan, paghali po ni Noel, si Mr. Nick Daw ang nagribay po niya na presidente, mismo nagtaong mensahe sa tuyang ginagalangan ng presidente. Na dapat, sabi ni presidente, dapat partner kan economic development, kan nasyon, ang broadcast media. Ang media dapat ngayon dahil pabayaan tawan ng dakulang proteksyon, araw kayo na gulpi mga bagay-bagay, gulpi mga nangyayari sa mga media personality na nagkakawara na sana ang nawara pitaka. Bako man sa media, si pitaka lang. And we have to count ourselves lucky na si Mr. Nick Daw, ang sa tuwing KBP President, ay medyo padaba na marika ini, very close ini, respetado niya maray sa muyang presidente kan Bicol Broadcasting Corporation. May iba si Attorney Nelly Fabius Villaforte, and siyempre sa muyang General Manager si Miss Lalaine Villaforte Abunahal. Ansat pati kan pag-iriba. Ngaya, brother? Chairman, ang national ngaya, halos ngaya karo nag-aarog sa tuya. Hindi ngaya, re-election doon niya, ribay-ribay sana, Sabi ko, bayay sana, baka kitang idol, Alawig po yan si President Noel, and siring mas si President Nick Daw, na KBP Chairman and President. Isa na ng ribay-ribay na duwa, na pangyayari. Pero sinik daw po, maray ang padalagan kay Misang Kanto, in the same manner, parehas man ni Mr. Noel. Nagdigdi po yan si Mr. Noel, kada kaaging taon, kaya balan si Attorney Chico, and si Manong Manny. Kami po, for in behalf na Camarines Sur, KBP, kami po naugma and dakula po sa muyang suporta sa samuyang new KBP President.
Kaya sa kabus, sa tuyong mga pag-iriba sa kapisanan, sa tuyong pong suportaran sa tuyang KBP President National. Ano? Tangalig, in the same manner, kung may mga problema man, halimbawa ang KBP, local KBP, yaon man ang national, parang tawang kita ng importansya. Ano? Ang si Magayong po, si pinalang mensahe kan sa tuyang ginagalangan na presidente. And, again, kita po na ngapudan na kita kabus ng mga stakeholder, mga suportaran ta po ngunyan ang satuyang national government. Suportaran ta po ang satuyang presidente. Yung crisis na iniyo, maabot ang malalampasan tayan. Ang kaya po lang diyan suporta, dapat magkasararo mo na kita mga Pilipino ning araw kay ning mga maigwa kita ning world crisis. Ngunyan, sanggatos na mahigit, malangkaw pa yan, ini mga gasolinan, may papel na sana nakalaang presyo, pangyayari, Para mabilang ka ng gasolina, pag nakarga ka, hanggang 99 pesos lang po, Gusto ka tasanggatos, di naglalasin na ng karton, Alangan mag-gibusin na ng new calibration. Dahil man yan, sailing ko, dahil man magamit yan pag maabot ang panahon. Ang importante, dahil bali magmahal ang krudo, dailang po mawara. Iyan ang pinaka-importante, dapat dai mawara ang krudo sa merkado. Di bali mahal. Pagtipid na lang, ini mga oil, mga players sa oil, iyo lang niyang maski may crisis, ginagana pa sa indang negosyo, talagang hindi nagpapalugi, Samantala ang gabos, nag-expect, may shared responsibility na medyo nadadarahan, pero ining krudo ng mga oil player, dahil nadadarahan, pero meaning dilin siya. Po kitang brownout mo niyan, daw tong feeder, pero ang sentro, Panganiban, duman sa may Samuya, brownout yan, Maray mga nganita nag-brownout pa kung gayang sobrang init, pati, dahil ko napandar si generator suba ko ay. So oras, it's 30 minutes after 9 in the morning. Yaw pa po kita sa programang Ang Ciudadano. And ang samuya pong mga kalendaryo sa sa 24 igwa po kami ning activity ini pong ang activity po sa 24 and 25 ini nga anniversary po kan Radyo Caritas. Ika-30 founding anniversary, and we are filled with gratitude na magkaigwa kita ning sustaining grace throughout the years. In line with this milestone, we will conducting a service sa Caritas
May service karamang po on March 24, 25, 2026 from 9 a.m. to 12 noon. As an expression of our mission to serve, bringing not only celebration but concrete help and hope to those in need. In this regards, we respectfully and warmly invite the KBP to become our valued partner in this meaningful endeavor. Your presence and support would greatly help in promoting the activity to a wider audience, encouraging public participation, strengthening our shared mission of responsible broadcasting and community service. Together, we can make this celebration not only memorable but truly transformative for the communities we serve. We sincerely hope for your positive response and partnership. Thank you so much and good day. Igwa po nining schedules babasahan mi po si mga schedule 24-25 po ni may mga po ni manglala na opisina digdio sa may San Felipe. Si gusto naman mag-avail ning PhilHealth, rayaan po duman 25 may caravan po duman. So may feeding program duman. Aday ko lang aram kung perang aki ang samuyang papakakanon duman sa 28 man sa 28 sa 28 igwa po kami ning Media Lenten Recollections igdi sa Villa Cáceres sa Doña Hamora Hall. So ini taon-taon man niyo ako ang sabi ko kay niyo ako po ang chairman, ako sabi ko sa inda I will be attending the Lenten yearly Lenten Lenten recollections. Pero ako ini voluntary ako lang because we have different religious affiliations. Pero si gusto pwede magduma, pero ako yaon ako. Ta ako sarong Katoliko Romano puuning ang arang mo kay nini puun kad nakalastir kay nagpuun ayo tama 1 to 5 manggiraray iniho tapos igwaman ni mga aram mo ta kung may mga rapol manggiraray iniho kanto ye nakarapol ka Oo, bagas na tama ka igwa manggiraray kita ning mga paraffol sa maabot na Lenten grabe. Sunod-sunod ang gastusan That will be on March 28. Yan po yan, March 24. Yun sa Radyo Caritas. And, tama, 28. Sunod, 28. Ining Lenten recollection. Sarabay pati niya ako, 24. Kumplihan niyo kung gayo. Sige ta kayo ning hiwad-hiwad. Nga ako dahil kita ka mga kaluto ay.
Anyway, sa 24, text na lang po ako kung saan po ang satuyang venue. Pero ako, ping mouth ko na, so dati na lang, digdi na lang po kita sa may avenue, tangarig madali para sa gabos, Bueno, yan po ang magiging activity tango niya na ngunya na Marso kang samuyang KBP ang sunod na po kay niyo ning in preparation na po sa May or September somewhere ikaw po kaming dakulang activity kang KBP with national guest pigiling nga po kung siya magiging guest may pero national yan and araw katong sa muyang oath-taking si oath-taking ko po naginibukan 21 kanakaaging bulan ang samuya pong inducting officer is no other than Associate Justice Ernest Louis Miguel kan Sandigan Bayan so ini maabot ming activity somewhere in September sigurado ko 2 po ang samuya magiging bisita Bueno, pag-urulayan to po inyong impeachment sudma po tinapos sa bukan House of Representatives itong proceedings ninda So ang sunod nila pong next will be on March 25. Iyan po ang pigapotang hearing proper Alagad, iyan mga tugang, although tinapos po kang House of Representatives Committee on Justice na pinapanginutan po ni Congresswoman Luistro, ini pong kampo po ni Inday, nag-file po nag-reply po sila tatinaon po ning 10 aldaw na mag-reply sa Committee on Justice. Alagad ang ginibo po nilang reply duman sa committee is ad quatelam. But sabiyon, ang senda pong consolidated verified answer ad quatelam ay garo madiretso na naman pasiring naman ng Korte Suprema. Pambihira man na. But sabiyon, dahil po ninda pig simbag point to point ining sendang consolidated verified answer pero mayo man tol-tol na answer out of 16 lawyers na mga pandiurag mayo nakasimbag kundi ang ilalag ad quatelam kaya po niyo Republic of the Philippines House of Representatives Quezon City Committee on Justice na-receive po ni 430 Okay, in the matter of the impeachment of Sara Zimmerman Duterte as Vice President of the Republic of the Philippines, Reverend Father Joel Sabala et al. Complainants versus Vice President Sara Zimmerman Duterte respondents. Okay. Ini po piga ni
in-endorse po inyo, ha? Na-endorse ini kan mga congressman in the matter of the impeachment of the Vice President of the Republic of the Philippines, Zimmerman, Sara and Attorney Cabrera, So, duman po sa consolidated nila, resibido niyo kan March, kan 4:30 kan 14, Kaso deadline po ninda is March 15, So, pinadala niyo po ninda late 4:30 in the afternoon, Pero, ang answer nila, ad cotelam, pag-araw po kayo ni mga tugang, na ad cotelam. Abot sabi yung kayo ni, mayong pwede po sinda sir na mag-diretso Korte Suprema, Pero, ako sa hiling ko, hindi lang abot naman manginutan, pero ako lang personal sa hiling ko, garo dahil naman ni malusot. Tang permi kayo ng ipafile na petition, duman sa Korte Suprema is certiorari with application of TRO. In other words, dahil man ni hura-hura na didesisyon kang Korte Suprema. Okay. Kung susunod na po, ano man pati ang saindang argumento. Number one, ito pong hinagad kang Korte Suprema duman sa nainot, duman sa desisyon, ito pong 5 steps na due process na pigagad sinunod. In other words, ang impeachment, 5 sa naman po yan: betrayal of public trust, bribery, treason, graft and corruption. Yan po si mga grounds for impeachment. So, sa 5 steps po mga tugang, ang 5 steps for due process po, 5 steps due process. Number 1, sufficiency in form. Number 2, sufficiency in substance. Number 3, sufficiency on grounds. Ayan si pagki-question ni Marcolita, na dahil naintindihan ni Marcolita si Aki, itong sagip party list. Garo yan. And number 4, ining presentation and decision, iyon na ni po ang sa plenary. Hindi po sa sa plenary, kaya po nandigdi po ning 2/3 votes parang ipadala na sa impeachment court sa Senado. So, yan ang mga kaipuanan. Ano po ang sufficiency in form? Ini po, ambot sabihin kayo ni, there must be a verified petition. And there must be ang tultol na verified petition, so pig file. Number 2, ang sufficiency in substance, there must be a ground for impeachment, na duly endorsed ka congressman. Iyan po ang mga dapat yan ang mga hinahanap. O ano po ni piga po ning sufficiency in grounds. But sabihin po, there must be a ground for impeachment. Number 1, ining hiling digdi ang 1-year bar rule, and so mga allegation of facts. Yan po ang importante, ang mga allegation of facts. Yan, baka naman si mga allegation of facts. Okay po itong gastos na 120 million, ito mga nag-receive ng mga kwarta, araw katong si Pampano, araw katong si Miss Sipiatos, na dapat, ngunyang ko tayo, pigsimbag na yan ni Vice President Sara Duterte. Kundi, instant na simbag nila, ang ipinadala nila is ad cotelam. Ad cotelam. Verified complaint with ad cotelam. But sabihin, mayo man yung kasimbagan. Yan ang
And ang panglima po, alin na kita itong sufficient grounds, yung nga niya napigilan sa one year bar rule, tapos sa grounds si allegation of facts. Ano po ang mga grounds? Ang allegation of facts, yun po si grounds of impeachment. So mga findings ng Commission on Audit, yan ang mga grounds. O pagkatapos kaya, madumanan kita kaya sa hearing proper, that will be nga on March 25. Iyon na po yan ang presentation of evidence para maproba ng if there is indeed probable cause kan sa indang mga material allegations. Human sana yan. Sa madaling sabi, sinunod kang Committee on Justice. Now, pag ini po pinadara, halimbawa, sa March 25, may continuous hearing sinda, baka by April-May tapos na, ipapadara na sa impeachment court sa Senado. And sabi po sa Senado, sabi ni Senate President Soto, the moment ma-receive ninda ang impeachment complaint, forthwith, automatic, ma-convene ang Senate ng impeachment court. So, maski pa po sinda mag-file, sabi na ba nga nag-file sa Korte Suprema, ay dahil may tulos hura-hura yan. In the absence of the temporary restraining order, ang Senado po, labo-labo ang hearing. Ay kung lumawas ang mayo maning TRO po, ang Korte Supremang ipinadala, maabot, makukonvict man lang, may impeach si Sara, sabi yung dahil man ma-impeach, pero nailuwas itong mga aligasyon. Yan po ang gusto madawkan 110 million Filipinos. Kung si Miss Pampano, si Miss Piatos. And ini po ang pagkakataon ni Vice President na makapagsimbag. Dapat kaya once and for all, masimbaga na yan. Nga rin matapos na eh. Tangarig igwa po kita ng closure kaya iniman ang aping mga aligasyon na iniyo. Ano yan? Igwa yung report siya, si Boyet. Mamanya ilalaog. Dapat kaya ang report mo, may pa, igapunan mo na. Man tulos yung masimbag na may mga kasibutan mo niya. Kaya ako pati pigiling ko, maski pa sila po mag-file ng petition for certiorari with application of temporary restraining order. Dahil man yan mapapadali-dali, and sa hiling ko, maski pa 4 bulan, kung mayo ng tiyaro, dagos-dagos po ang hearing kan Senate. So, maski dahil makonvict, dahil man makonvict niyan si Inday Duterte, at least nandangog ito mga aligasyon kung saan, na niyo, si Pampano, si Piatos, na dapat maliwanagan po ang mga Pilipino kung ano talaga niyo. Saan mo ginastos ining kwartang pagkadar dakula? Ano niyong sa imong salen na from nag-abot ng 57 million na nakasubra ka ng 57 million. Yun mga dapat maipaliwanag.
O ining assassination ay ini yung pigsasabi mo. O dapat maipaliwanag mo yan. Hindi po kayo sa assassination na inyo. Primero, ika po public officer. Ikadua po ang sa iyong posisyon, second highest position sa Pilipinas. Kung ano man po ang sa imong tinaram, dakulang kasimbagan po yan. Bako yan itong barangay captain na maatak-atang na dahil po yan pwede. Vice President ka, ma'am. Pag natsugi ang presidente, ikang ma-benefit kang posisyon kang Vice President. Kaya itong sa imong statement, napaka delikado itong sa imong statement. It's not a big joke. Kaya ito, it being considered po itong impeachable offense. Dahil ito pwedeng araw katong sa maestro o sa sarong itong estudyante na girumdumatan na pigtret ang presidente, kinasuhan din ako pigkasuhan. Ay ka po, di ka pwedeng makasuhan. Pwede kang kasuhan sa ombudsman. But, di ka pwedeng aliw ng solo. Ito yung mahali sa imo, ang impeachment proceedings. Kaya duman po sa mga aligasyon na betrayal of public trust, mantrisot, tama man kitang gera, graft and corruption, iyan po ang mga dadamogon, so mga material allegations, na kung maaprobaran niya si mga allegation of facts, that's the time na magkakaigaw po ning desisyon, ning probable cause to file the impeachment case sa Senado. Dumanda daraon. Tangarig dangugon. Itong pingaparapot po ni Marcoleta, si Aki, na ngunyan lang sa nakadaw ning sufficiency in grounds, ay magbasa ka nga ni kan Rule 7, kan rules kan House of Representatives. Haloy-haloy ka nang sabi mo, diyan ka nagtrabaho. Daing mo yung araw. Magbasa, kaya pinatawang siya ni Justice Chairman ning kopyakan rules. Nakula bagang, masupok baga Congressman Marcoleta. Kaya halato ta po. Ilingon ta kung ano mga masunod na aldaw. Ang March 25, madali lang yan Martes yan no? Garoy na habol nila kasi ma-break po ang House of ang Kongreso, ma-break ning Holy Week ni ma-break na yan Garoy ini nga ning March 28, garo break na sinda. Break na ang Kongreso, Pero alagad ang sabi ni Justice Committee Chairman Luis Tro, even igwas sindang break, sinda po ma-held ning special sessions para digdi sa impeachment proceeding. Tama man hanggang dapat ini dahil na pagparahaluyo tangaring matawan maning kaliwanagan ang sign ni Vice Presidente. And
Araw pati ko niyan, sige naman tapsok ni Congressman Toby Chanco, ano? Man si Toby Chanco dahil lang napagbigyan. Dahil ka lang ng gana bilang House Speaker, sige mo naman ng urag-urag, ano? Bako po ka mga tultol na mga ano. Dapat sportsmanship, statement. Uto na naman. 1,000,000% pati na ipam. Sabi mo mong pig-bribe si mga congressman, pambihira ka. Ikaw man nagtataoning kariribukan sa kongreso katupig para uragan mong speaker. Kanaganap na yung matestify. At tanay ka nagtestify. Tangari ko tanang kaya ba naman si speaker? Ikaw man Sige mo sa naman mga aligasyon mo kung ano-ano man. Kan panahon na nagharanap na ni matestify against the speaker, tanay ka nagkutat. Tanay ka nagtestify. Tangon niya, magpapara ramong-ramong ka na naman. Dahil ka na lamang nag-alangan na ang sa imong agum relative ni President Marcos na Romaldeses. Romaldeses yan Supok baga. Dahil ka na lang kuta nag-revoke. Primero, kabaga si campaign manager ka nakaaging eleksyon kan administration party. Dahil ka lang napagbigyan. Ano may paratara mo? Against the speaker. Kanagaan na ng testigo itong Department of Justice against the speaker. Dahil ka nagtatara. Kanda ini ba si speaker sa kaso? Abang ribok nindo. Mapapagal naman. Abang papagal nindo Bueno mga tugang, inabot na po kita ng oras ng pangamaharap. It's 10 o'clock in the morning. Nakaibalan po sa technical side. Maayong iba si Stephen Fabis. And syempre sa tuyang technical head, Ariel Camarote. Sa harap po kan management and staff kan BBS, TWLB-FM, kay Attorney Nelly Fabis Villaforte and sa po niya General Manager kay Miss Lalaine Villaforte Abunan. Ini po si Bebot Kalyang sa aming good morning, happy Thursday. Mag-iingat po kita dahil malalingaw sa mahal na Diyos. Basta Bareta, sigurado. Ang Syudadano. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masagana at ganap. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Juan, Gis.